Sasalita na ako dito, pinatay niya pa yung mic eh. Anyway, magandang hapon po sa bawat isa. Na-miss kong mag-preach at hindi ko pinalampas yung pagkakataon nung sinabi ni Pastor Vince na ako daw muna mag-preach kasi hindi pa siya okay. Patuloy natin siyang ipag-pray. Nasaan na kaya siya? Ay, ayun pala, ayun pala. Medyo nahihilo pa si Pastor Vince. Nagre-ready lang siguro yung kanyang ulo sa pagpapalit ng status ng life niya. Kasi malapit na silang ikasal. Palakpakan nga natin. Kasi namanhikan na yata kayo eh. No? Malapit na. Pero kinausap na yung parents. So, this year, kakasal yung ating mahal na pastor. Anyway, palakpakan natin ulit yung Diyos. At nakakatuwa kasi yung mga ganong bagay ay blessing. At I want to congratulate again dun sa mga bagong kasal kay, sino ba yung bagong sakal dyan? Yung mga bagong kasal, si Sir Mac, si Sir Junrel, tsaka si Miss Grace, si Ma'am Grace, tapos si Carl, nasa si Carl, dumaan na sa kabila, tsaka si Ma'am Althea. So, congratulations sa inyo. Anyway, so, ang topic natin ay everything belongs to God. So, gusto kong basahin sa inyo yung verse before we start. No? Inaanyahan ko yung bawat isa na magsitayo. Basahin natin to. Luke 16:10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. One more. First Chronicles 29:14. But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Let's pray. Yes, Heavenly Father, we thank you for this afternoon. Thank you po sa paggabay niyo po sa amin, sa pagpunta rito. At salamat, Lord God, that you gave you gave us this moment, Lord, that we celebrate and kami po ay magpalakasan sa pamamagitan ng inyong salita. Kami po ay makapakinig ng mga turo, ng mga prinsipyo ninyo sa kaharian ng Diyos. At Lord, thank you because alam namin na simula pa kanina, kasama na po namin kayo. Again, Lord, we pray for the Holy Spirit to empower us and to guide us, Lord God, habang amin pong pinag-uusapan ng mga salita na nanggagaling sa inyo. Nawa tumimo ang mga salita nito sa aming mga puso at may apply po namin sa aming mga buhay. At Lord God, kayo nawa yung maitaas at hindi kung sino man. Tinataas po namin ang inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, sige po, palakpakan po natin muli ang Diyos na buhay. Ngayong July, ang ating, babalik ko lang, ang ating tema ay stewardship and responsibility. Okay? So sabi dyan sa topic natin, everything belongs to God. Faithful in little, faithful in much. So, God blesses faithfulness. Yun yung malinaw. Not perfection. Ibig sabihin, Tagalogin natin, hindi binibless ni Lord yung pagiging perfect mo, kundi yung pagiging faithful mo. Ano ibig sabihin ng faithful? Mapagkakatiwalaan. Katiwa-tiwala. It's almost the same with trustworthy. Diba? Parang ikaw sa girlfriend mo, faithful siya. O yung boyfriend mo, faithful ba siya? Diba? Faithful ba siya? So, ibig sabihin, pag faithful siya, napagkakatiwalaan siya, hindi siya nakikipag-chat sa iba, di ba? Hindi siya nakikipag-usap sa ibang girls. Anyway, that's how become a trustworthy or faithful, yung pinagkakatiwalaan tayo. Okay? At doon tayo i-bless ni Lord, hindi sa pagiging perfect natin. Ano yung pagiging perfect? Yung hindi nagkakasala.
Okay, I just want you to realize this. Most of the time, sinasabi ng iba na pag nagkasala ka, hindi ka na i-bless ni Lord. Pero when I study the Bible, almost same doon sa salitang yon. Pero hindi talaga yon. Because hindi pagiging perfect yung sinasabi ng Diyos para mahalin ka niya. Kasi parang ikaw, halimbawa pag nagkaanak kayo, parang ganito, no? Gusto kong ma-realize nyo tong analogy na to. Pag nagkaanak kayo, yung anak ninyo, inaway yung kapatid niya. Sinabunutan na! Tapos nag-away sila, umiyak yung kapatid niya. Tapos sasabihin mo sa anak mo, hindi ka pwede kumain. Hindi ka na pwedeng mag-aral. Gagawin mo ba yun sa anak mo? So, yung kasalanan mo ay hindi nakakapag-alis ng pagmamahal ng Diyos sa'yo. Sabi sa Matthew 6:33, and seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung righteousness, pag wala ka nun, hindi ibig sabihin na hindi ka na mahal ni Lord or hindi ka na niya ibibless. It so happen na mawawalan ka lang ng access sa mga privileges. Ano yon? Pag sinabing righteousness, sumusunod ka sa Biblia. Okay? Lahat ng principles sa Bible, ina-align mo yung sarili mo dito. So sa pamamagitan nun, sabi doon, yung principle mo, if you are trustworthy, ano yung sabi din sa verse? Tingnan mo ha. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Ibig sabihin daw, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit, hindi ka mapagkakatiwalaan sa malaki. Pag sinunod mo yun sa buhay mo at naging mindset mo, alam mo sa buhay mo na pag may binigay si Lord sa'yo, kailangan mong ingatan. Maging trustworthy ka. At pag hindi mo yun ginawa, mawawalan ka ng access sa privilege. Ano yung privilege? Can also be trusted with much. May papagawa sa'yo, merong pangako. So, pero hindi ko sinasabing hindi yung kasalanan nyo, yung dahilan kung ba't hindi kayo i-bless ni Lord. Kasi there's a lot of blessings, no? Kahit yung hininga natin, blessing yan eh. Kasi kung hindi ka na i-bless ni Lord dahil sa kasalanan mo, isa lang ibig sabihin, baka bukas patay ka na, o kaya mamaya. Ganun lang yun. Kasi there's a lot of blessing. Pero yung privileges, ano yung privileges? Naalala ko yung kwento ni Bishop. Merong isang mga pastor, grupo ng pastor, na nagbiyahe ng 4 na araw. Okay? Sumakay sila sa barko, tapos meron silang kasabay. Hindi ko alam kung naalala nyo itong kwento ni Bishop na to. Meron silang kasabay na isang tao na 4 na araw, hindi siya lumalabas ng kwarto nung barko. Kasi merong libreng tulugan. Tapos hindi siya lumalabas. Tapos after 4 days, akala nila nagpa-fasting lang tong taong to. Gets no? Kasi sila nagpa-fasting din naman sila. Nung pababa na sila ng barko, tinanong nila, "Sir, nagtataka lang kami. Kasi never kang lumabas ng kwarto." Naalala niyo na yung kwento? O tapos sabi nung lalaki, sabi pa ng mga pastor, "Hindi ka man lang kumain o kaya magmeryenda." Sabi ng lalaki, "Wala po kasi akong pangbili ng pagkain." Sabi ng pastor, "Sandali lang. Alam mo ba kung ano yung binayaran mo? Yung binayaran mo, pamasahe, kasama yung pagkain, kasama yung tulugan." So, there's a privilege dun sa binayaran mong ticket. Kasama dun yung pagkain. Sabi ng lalaki, "Ganun ba? Gutom na ako." So, anong point? Kasi most of the time, tayong mga Christian, we don't know the privileges. Why? Because we don't read the Bible. Just like this. Akala natin, sa taong prinsipyo lang, yung mapagkakatiwalaan ka sa maliit ng boss mo, pagkakatiwalaan ka niya sa malaki. Pero sinasabi pala sa Bible yun. Gets niyo? Minsan, ang gusto lang ng Diyos, parang ganito yung sinasabi kong righteousness. Yung righteousness ay alignment, hindi pagiging perfecto. Kasi never kang magiging perfect. Only Jesus Christ is the perfect one. Okay? Hindi can be. Kasi hindi naman siya nagiging, kundi perfecto talaga siya. So, pag sinabi mong righteous,
Hindi pagiging perfect. Ang pagiging righteous ay pag-align mo sa mga prinsipyo niya. Sabi niya. O dito sa kingdom ko, meron ditong kusina, kumpleto ng pagkain. All you need to do ay pumunta lang sa dining area. Parang yung lalaking nakasakay dun sa barko. Never siyang lumabas ng kwarto pero libre yung pagkain niya. Privilege niya yun dun sa barko. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya inalign yung nakasaad dun sa privileges na binili niyang ticket. It's the same. Hindi natin alam kung ano yung nasa Bible. That's why hindi tayo na-align sa kagustuhan niya. Sabi niya, pagkatiwalaan ka lang sa maliit, anong gagawin mo? Di dapat pag pinagkatiwalaan ka sa maliit, yun yung gagawin mo para anong gagawin ng Diyos? Pagkakatiwalaan ka sa. Oh. Tapos sabi niya, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Okay? Marami pang mga verses na nagsasabi diyan, magiging kapahamakan lang para sa tao kung ibibigay ng Diyos yung hinihiling niya, tapos hindi siya karapat-dapat. Okay? So, hindi ko na masasabi yung lahat, pero I want you to know that yung pagiging righteous ay yung pagsunod, pag-align natin sa salita niya. Tapos most of the time, syempre hindi naman natin naaalala sa maraming pagkakataon. Nakakalimutan natin. But the good thing is we go back and we align again. At doon, sabi ko, yung blessing ni Lord galing sa faithfulness. Ano yung faithfulness? Yung mapagkakatiwalaan ka. Yun yung sinasabi sa Bible. Okay. So, hindi perfection ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap niya ay faithfulness. Naintindihan niyo na ba yung faithfulness? Yan o. Ito yung dahilan kung ba't pagkakatiwalaan ka ng Diyos. Kung bakit i-bless ka pa ni Lord. At pag-uusapan natin ngayong hapon. Ang tanong, mapagkakatiwalaan ka ba? Hindi, perfect ka ba? Nagkasala ka ba? Hindi ka na i-bless ni Lord. Hindi ganon. Mapagkakatiwalaan ka ba? That's the question. So kung hindi ka mapagkakatiwalaan, hindi ka pagkakatiwalaan. Okay? So, today, topic natin ay everything belongs to God. God owns everything. Pwede ba nating ulitin yan? God owns everything. So, sabihin mo to, walang tunay na sa akin, lahat ay ipinagkatiwala lang ng Diyos. Ulitin natin, ha? Walang tunay na sa akin, lahat ay ipinagkatiwala ng Diyos. So mga kapatid, bago natin pag-usapan yung pera, trabaho nyo, oras nyo, ministry nyo, bahay nyo, negosyo nyo, katawan nyo, pamilya nyo, opportunity nyo, kailangan muna nating ayusin yung foundation. Yung pinaka-foundation, ano yun? Sino ba talaga yung may-ari? Who owns everything? That's the foundation that we need to know before natin pag-usapan yung ibang bagay. Okay? So, dahil magiging mali yung stewardship kung mali yung ownership. Pag inisip natin na tayo yung may-ari, ano mangyayari? Gagamitin natin lahat ng blessing o lahat ng meron tayo, kahit katawan natin, sa pangsarili lang nating kagustuhan. Naintindihan? Okay. So, pero pag inintindi natin na ang Diyos yung may-ari ng lahat, ang itatanong mo palagi ay ganito, Lord, para saan, bakit mo ako pinagkatiwalaan ng ganito? Lord, bakit mo ako pinagkatiwalaan ng buhay ko? Para saan? Lord, bakit mo ako pinagkatiwalaan ng anak? Lord, bakit mo ako pinagkatiwalaan ng diploma? Lord, bakit mo ako pinagkatiwalaan ng pera? Para saan to? Dapat yun yung laging tanong. When we realize, if we realize that God owns everything. That's the question. Always. Before you move, before you do something, it must be that. Hindi,
Lord, magkano ba yung kikitain ko? Lord, yayaman ba ako dito? Lord, paano ba ako yayaman? Lord, paano ba ako magkakaroon? Diba? Kailan mo ba ibibigay? Hindi yun yung tanong. Ang tanong, mapagkakatiwalaan ba ako ng Diyos? Lord, ano ba ang purpose ng ipinagkatiwala mo sa akin? Basahin natin yan. Because stewardship begins with this revelation. God owns everything. So, this is the point number 1. Okay? I have 5 points for you to remember. You can take a picture of it. Wala kayong cellphone. Tinatago ba? Tinatago. Mga estudyante, tinatago nila. Good boy. Palakpakan niyo yung sarili niyo. Good boy at good girl sila. Hindi sila nagsa-cellphone habang nagpipreach yung mga pastor dito. Palakpakan ulit natin sila. Alright. So, point number 1. God is, tinitingnan ni pastor kung hawak niya yung cellphone niya. Biro lang. God is the owner. Naramdaman na ba kaya tinago na? God is the owner. We are only stewards. Okay? Sabi sa Psalms 24:1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Okay? So, hindi diyan sinabi na the earth is mine, the earth belongs to the richest. Hindi yung mga mayayamang tao, pinakamayayamang tao yung may-ari. Hindi yung mga government yung may-ari ng mga lugar sa mundo, kundi ang Diyos. Sabi doon, the earth is the Lord's. Di ba? So, ibig sabihin, siya yung may-ari ng lahat. Lahat daw ng meron dito. Lahat ng nabubuhay. Siguro lahat ng creation, yun na lang. Ibig sabihin, sa Diyos yung lupa, yung hangin, yung tubig, yung katawan mo, yung oras mo, yung pamilya mo, yung income mo sa Kanya yan, yung talent mo sa Kanya yan, yung opportunity na meron ka sa Kanya yan, yung ministry natin sa Kanya yan, yung buhay mo, yung bahay nyo, lahat ng meron ka sa Kanya, sa Diyos. Kaya naman, ang tunay na Christian life ay hindi, Lord, bless my plan. We always pray like that, right? Lord, bless my plan. Okay, the Lord gave us the capacity to plan. But this is the right question bilang Kristiyano. Okay? Lord, use my life for your purpose. I will align to your will. Let your will be done, not mine. Sabi ni Jesus Christ. You get the point? Okay, so, maraming tao, stress, guilty tayo dito kasi ang iniisip natin madalas, pera ko to, wala na akong pera. Buhay ko to, mamamatay na ako, di ba? Kala mo kasi sa'yo. Okay? Negosyo ko to. Kaya pag malapit na malugi, naiiyak ka na kasi feeling mo sa'yo. Talent ko to, oras ko to, bahay ko to. Lahat ng bagay, di ba? Inaaray mong sa'yo. Kaya naman, pag mawawala, iniisip mo, kawawa ka. Pero kung iisipin mo na, buhay to na ipinagkaloob ni Lord. Kung mamamatay ako ngayon, wag ako, kayo. Pangit eh. May kapangyarihan tong tang natin, di ba? Nakakabuhay tsaka nakakapatay. So, kung mamamatay kayo, bukas, bakit hindi pa ngayon? Di ba? Kung pag mamamatay tayo, hindi tayo manlulumo na, mamamatay na ako, buhay ko to eh. Pero kung iisipin natin na this is from the Lord and this is the Lord's, siya yung may-ari ng buhay mo. Siya yung may-ari ng pera mo. Kahit mawala yan, ang sasabihin mo, ipinagkatiwala mo lang naman sa akin to eh. Wala naman talaga ako. Dumating ako dito sa lupang ibabaw, nakahubad. Mawawala ako dito, wala akong bitbit. Tama? So, kung maintindihan lang natin na sa Diyos lahat, ba't pa tayo may stress? Parang hindi na-stress eh, no? Na-stress din naman ako. Pero kaya nga may ganitong klaseng pagpupulong para magpalakasan tayo at maintindihan natin kung ano nga ba talaga yung gusto ng Diyos. You understand me? Ang importance ng ginagawa natin ay maintindihan natin ano nga ba yung prinsipyo, yung mga salita na nakasulat dito na magbibigay sa atin ng katotohanan para mas maintindihan natin kung paano nga ba tayo mabubuhay. Okay.
Kailangan maging kingdom-minded tayo. Pag nagkaroon ka ng kingdom mindset, magiging iba yung thinking mo. Ang sasabihin mo na lagi, Lord, sa'yo to. Ipinagkatiwala mo lang naman sa akin. Kung binabawi mo na, okay lang po. Pag ipinagkatiwala mo sa akin ulit, okay lang po. So, ang tawag doon, stewardship. Ang stewardship ay hindi ownership. Yung stewardship ay hindi ka owner. Yung steward ay hindi owner. Yung steward ay pagiging manager lang. Okay? So, ang manager ay hindi may-ari. Ang manager ay pinagkakatiwalaan. Pinagmamanage. So, kung ano yung meron ka ngayon, pinamamanage lang sa'yo ni Lord. Yung buhay mo, pinamamanage lang ni Lord. Kaya, kapag sinabi nating everything belongs to God, God is the owner of everything. Hindi lang to doctrine. Hindi lang to spiritual, guys. Ha? Guys. Church. Mali. Hindi na kasi nasanay eh. Hindi na nasanay mag-preach ba? Lagi na lang business talk ang ginagawa. Tsaka relationship talk. Kaya guys, church, mga kapatid, hindi lang to doktrina at hindi lang to spiritual na bagay. Ito ay kabuuan ng sangkatauhan at sangnilikha. Naintindihan? So, ito ay mindset, ito ay lifestyle, ito ay discipline, at ito ay daily decision. You know, sa statistic, how many decisions that you make? It's 7,000 to 10,000 decisions every day. Normal, average. Iba pa yung mga taong sobrang daming iniisip, di ba? Na pinagdidesisyonan. Kasama dyan yung ididilat mo yung mata mo, didilat ko na ba? Decision yan. Gigising na ba ako? Tutulog pa ba ako? Lalakad na ba ako? Ilang step ba lalakarin ko? Unang step, pangalawang step, pangatlong step, So, lahat ng step mo, decision making yan. Kasi minsan, pag step mo, natapakan mo na. Di ba? Yung, gets nyo? Tatapak pa ba ako? Eh, may tae na. Sige, tapakan ko pa. Di ba? Okay lang kung at least, di ba? Yung iba nga, tinikman pa yan. Tae nga. Buting di ko tinapakan. Narinig ko lang yun dati sa networking seminar. Kaya, minsan, kaya bago natin dapat gastusin yung pera natin, tanungin muna natin, Lord, honoring ba sa'yo? Nakapagbigay ba ng honor sa'yo itong paggastos ko? Ha? Dapat yun yung lagi natin tinatanong. Patay tayo dyan, tinatamaan ako. Kaya ayoko mag-preach eh. Di ba? Ikaw, gumastos ka. Bago mo bunutin sa... Tumalisik. Kakainin nyo ba ito mamaya? Bago ka bumunot sa bulsa mo, ang tanong, wait lang, Lord, pag binili ko na ba ito, makakapagbigay ng honor sa'yo? O yung cellphone na to gagamitin ko lang sa panonood ng bastos? Wag na lang. Di ba? Ang ibig sabihin ko, everything that you spend, you need to ask the Lord. Eto ba, tama ba ito? Makakapagbigay man ng kuluguran? Magiging good steward ba ako pag gumastos ako? Ano pa? Magiging productive ba ako? Etong oras ko na gagamitin ko o magsasayang lang ako? Maglalaro lang ako ng ML maghapon? Nakakalugod ba to sa'yo? O nagsasayang lang ako ng oras ko? Makipagtsikahan lang, makipagchismisan lang ba ako dito? O magiging productive ako para sa'yo? Kasi siya yung may-ari ng oras mo. Ano pa? Lord, yung talent ko na ba to ay nagagamit ko to glorify you? To serve other people? Kasi inutos niya yun eh. Use every gift that you receive from the Lord to serve others. Oh, so yung skills mo ba na magaling magsalita, nakakapagbigay ba ng service sa iba o nakakapanloko ng iba? Ano doon? You need to ask everything because everything is the Lord's. Okay. Point number 2. Ayaw niyo ba ako nagpipreach dito? Bababa na lang ako. Pastor Vince, tuloy mo to. Yan din naman yata yung points mo eh. Sabi diyan, what God
what God gives is a trust, not a trophy. Most of the time, akala kasi natin, pag binigyan ka ng blessing ni Lord, gantimpala mo na yon. So you can spend all of it. Amen? Amen. Kita mo na. Ang galing nito, sabi niya. Anyway, hindi amen. Huwag niyong gagastos, hindi yan trophy. Sabi din sa Matthew 25, sabi diyan, minsan nambibiktima lang ako ha. Okay, sabi diyan, again, ito ay parables of the talents. Okay? Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. To one, he gave five bags of gold or 5 talents. To another, 2 bags. To another, 1 bag. Each according to his ability, then he went on his journey. So try to imagine, every time si Jesus Christ ay nagbibigay ng parable, most of the time tungkol sa master, tapos dun sa pinagkakatiwalaan. Okay? O tungkol sa kaharian, sa pinaka malalim na pagkaintindi natin, lagi itong tungkol sa kaharian ng Diyos. Tapos yung master, ipinaubaya daw yung kanyang 5 bags, 2 bags dun sa isa at 1 bag sa isa, each according to his. Now, yung ipagkakatiwala sa atin ng Diyos, depende sa ability na meron ka. Kung gaano ka na pagkakatiwalaan. You get it? Okay. Proceed tayo ha. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So, pinagtrabaho niya daw yung pera, pinalago niya daw. Okay? Kaya hindi yan mapapalago sa pagtatrabaho lang ulit. Kailangan mapalago. Okay? Hindi ko alam kung paano niyo papalaguin. Pag tinanim niyo yan, hindi yan tutubo. Ha? Okay. The man who had received, and so also the one who with 2 bags of gold gained 2 more. Nagkasakit siya, 2 more. Hindi, joke lang. Two more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground and hid his master's money. Itinago niya lang daw. Okay, so ang sabi sa Bible, may master na umalis, sabi diyan, tinawag niya yung kanyang mga servant, pinagkatiwala niya yung kanyang mga pera. Pansinin natin. Hindi sinabi na ibinigay niya para angkinin nila. So this is the tawag dito, system of the kingdom. Pinagkakatiwalaan tayo. Hindi yan binigay sa'yo kahit yung buhay mo para angkinin mo. Hindi yan sa'yo. Buhay ko to, ako bahala dito. Anong Diyos? Bahala kayo. Kayo may Diyos, ako wala. So, bahala rin kayo. So, he entrusted his property to them. Ibig sabihin, yung mga resources na nasa kamay nila, hindi trophy. Okay? Ito ay trust. Pagtitiwala. Hindi ito para ipagyabang nila, para ikumpara nila sa iba, hindi para ipunin lang nila ng walang purpose, hindi para ubusin lang rin at gastusin nila. Ito ay pinagtitiwala para gamitin ng tama. So mga kapatid, tama na, di ba? Mga kapatid, church, kapag binigyan tayo ng Diyos, kung ano yung hawak nyo, kung ano yan, hindi lang blessing yan. Responsibility yan. Okay? Kasi, may blessing ako. Halika, treat ko kayo. Ubus. Isang araw lang. Kasi akala natin, trophy natin yun. You understand? So, akala natin yung kayamanan ay trophy sa atin. Kaya, winawaldas natin. Aray ko. Kapag may trabaho tayo, hindi lang blessing yan. Deserve ko to. Tama yung salitang yan. Deserve ko to eh. Pinaghirapan ko to. Blessing to ni Lord. Kasi nagpakahirap ako eh. Akin to. Ganyan. So, kapag meron kang trabaho, income, talent, influence, ministry, may family ka, blessing yan.
Oo, pero hindi lang yan blessing. Ano yan? Responsibility. Pinagkatiwalaan ka. So, ang tamang tanong, hindi lang anong meron ako, kundi ang pinakamahalagang tanong ay, paano ko ginagamit yung meron ako na ipinagkatiwala sa akin? Okay? So, because God does not only look at what you receive, but He watches how you manage what you receive. Tinitingnan niya, pinag-aaralan niya kung mapagkakatiwalaan ka ba. Okay. So, sabihin mo nga to, God watches management. Ulitin natin, isa pa. Ito naman. God watches how I manage. Tandaan niyo yan, ha? Minsan, humihingi tayo ng mas marami pa. Lord, bigyan mo ako ng mas malaking blessing, mas malaking income, mas malaking ministry, mas malaking opportunity. Pero, bago magbigay si Lord ng more na hinihingi mo, tinitingnan niya muna kung paano natin hinahandle yung maliit. Yung maliit na ipinagkatiwala sa atin. So, because more is not only a blessing, more is a greater responsibility. Nang hihingi tayo ng blessing, mas maraming pera, mas maraming income, pero we don't realize na mas maraming pagtitiwala yon at mas tinitest tayo sa bagay na yun. Yun yung tandaan nyo. So the more, di ba, mga students dito, tsaka yung mga nagtatrabaho, pag tumaas yung sahod nyo, yung mga estudyante, dati allowance lang meron kayo. Nung nagkatrabaho kayo, tingnan nyo, kahit nagkatrabaho na yung mga estudyante, ubos pa rin yung pera. Pero nung wala kang pera, nung estudyante ka, ubos pa rin, di ba? So kahit na yumaman ka, ubos pa din yan. Ha? Wala sa nabanggit. Oh, yung mga freelance dyan, ubos pa din. Anyway, kahit anong kalagayan mo, kung hindi ka mapagkakatiwalaan, mawawala lahat. Aray ko. So, kaya ang tanong, faithful ka ba sa maliit? Sa maliit na income, sa maliit na assignment, sa maliit na ministry, faithful ba tayo? So I realized when I studied this thing, kaya hindi lalaki yung ating ministry, hindi dahil kulang tayo sa funds, kulang tayo sa gawain o sa manggagawa, kundi baka hindi ako napagkakatiwalaan ni Lord. Dapat ganun ka mag-isip. Yung mga leaders ba dito, mapagkakatiwalaan ni Lord sa mas malaking ministry, sa mas madaming tao? Are we capable to lead more people? Dapat ganun tayo mag-isip. Kasi kung hindi, hindi ka mag-a-adjust at magre-realign sa kagustuhan ng Diyos. Hindi ka mag-aaral ng Biblia kasi feeling mo alam mo na lahat. Kaya bibigyan ka ng pagkakataon ni Lord na wala ka nang magagawa. Para saan? Para pagbulay-bulayan mo yung mga desisyon mo sa buhay mo. Yung pinagkatiwalaan niya ba sa akin yung mga nakaraang pagkakataon? Naging katiwa-tiwala ba ako? O hinayaan ko lang na mawala? Because God cannot trust us with little. Why would He trust us with much? Okay? So point number 3. Matatapos na ako. Kalabitin mo yung katabi mo. Sabihin matatapos siya, mamaya ka na matulog. Point number 3. Faithfulness is proven in little things. Faithfulness is proven in little things. Again, sabi diyan sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Hindi diyan sinabi ni Jesus, whoever is faithful when everything is big
Okay? Kundi, whoever can be trusted with very little. Yun ang sinabi niya. Meaning, yung little things ay test. Maliliit na bagay ay test. So pag mas malaki, mas malaking test. So the more na lumalaki yung pinagkakatiwala sa'yo at the more na napagkakatiwalaan ka ng Diyos, mas marami pang ipagkakatiwala sa'yo. Okay? Minsan, akala natin, walang meaning yung maliit. Yung 500 pesos. Yung, sige, parang sobrang liit nun, no? Yung 100,000. Parang sobrang laki naman. Sige, gawin na lang natin 10,000. Ang liit lang nito. Medyo layo nyo nga ito kasi matalsik yung laway ko. Kitang-kita ko sa ilaw. Pag binigyan tayo ng maliit, sabihin natin, ubos na to eh. Actually, bago pa mapunta sa kamay mo, ubos na yun. Ganun ba yun? Alam mo na agad kung saan mo gagastusin eh. Sobrang galing natin sa ganun, guys. Wala pa sa atin yung pera, nakaplano na saan mapupunta. Ha? Sobrang lupit yung magplano. Paano uubusin? Pero hindi yun yung tinuturo ng Diyos. Ang tinuturo niya, planuhin mo kung ano yung meron ka para lumago. Hindi, kawawa kami kasi pinanganak kaming mahirap eh. Kaya ang hirap-hirap talaga ng buhay. Puro paghihirap lang to. Ayan, kaya hirap na hirap ka. Kasi nga, ganun yung mindset mo. Pero kung yung magiging mindset mo, pinagkatiwalaan ako ni Lord ng maliit, lahat ng pinagkatiwalaan ng maliit, at napatunayang katiwa-tiwala, ipinagkakatiwalaan sa mas malalaki. Yun yung prinsipyo ng Biblia. At kung dun ka maniniwala, hindi ka nagagastos simula ngayon. Mamaya, paglabas mo dito sa church. 'Di ba? Mag-iingat ka ng bumili ng fishball, tapos damakmak na fishball yung kinain mo. May merienda naman sa bahay nyo, nakahapon pa, tira-tira na lang, hindi mo kakainin. Bakit? Kasi may pera naman ako, akin to. Deserve ko to. Fishball lang yun pinag-uusapan natin. Paano pa yung malalaking bagay? Anyway, huwag kayong mag-alala. Nung pinag-aaralan ko to, tinatamaan din talaga ako Kaya siguro sa akin napunta tong preaching na to. Oo. Kasi, madaling maging faithful kapag malaki yung platform na meron ka. Yung meron ka. Mas madaling maging excellence yung kapag marami nanonood sa'yo. Kaya pag konti na lang, pag ikaw na lang mag-isa, anong ginagawa mo? Nasama pala dito yun. Dapat di ko na sinulat Yung oras na ikaw na lang mag-isa, ipinagkakatiwala rin pala sa'yo ni Lord yun. Kasi ang galing mo lang dito mag-praise and worship pag nasa harapan ka Nasaan yung mga singer? Ay, singer pala siya. Yari ako. Asan yung mga gitarista dito? Sobrang galing mo magtaas ng kamay. Pag marami tayo dito. Pero pag ikaw na lang mag-isa, anong ginagawa mo? Boys, anong ginagawa nyo? Sa girls din. Sige, damay-damay na. Anyway. Tigil ko na. Because little things reveals big character. Kung careless ka sa maliit, magiging careless ka rin sa mas malaki. Kapag dishonest ka, sabi diyan, sa maliit, magiging dishonest ka rin sa malaki. Pero kung faithful ka sa maliit, ipinapakita mo sa Diyos na kaya kanyang pagkatiwalaan pa sa mas malaki. Kaya nga, yung nag-humble down, itinataas ng Diyos. Kaya wag mong maliitin yung maliit. Maliit na nga, minamaliit mo pa. Yung maliit na yan ay pagtitiwala ng Diyos. Ulitin ko, tingin kayo sa akin. Anong meron ka ngayon? Huwag mo nang sagutin, baka wala. Baka mainggit yung iba pag sinabi mo yung amount di ba? Hindi, kahit yung katawan mo, kahit na yung isip mo, yung oras mo, kahit ano pa yan. Ha? Kahit ano pa yan. Huwag mong maliitin yan. Kahit feeling mo, hindi binibigyan ng importansya ng iba yung oras mo, gawin mo ng tama
yung mga bagay para magamit mo ng tama yung oras mo. Kasi pinagkatiwala yan sa'yo ni Lord. Sa susunod na panahon, magugulat ka na lang, sasabihin sa'yo ng doktor, 1 taon ka na lang. Sabi mo, Lord, sayang yung mga panahong sinayang ko. Oo nga eh, sinayang mo kasi siya. Eh kung naging productive ka. So lagi mo sasabihin, this little thing that I have right now is a test from the Lord. My little thing or my little is my preparation for a bigger thing. Okay? Point number 4. Everything God gives must be used for His purpose. Sabi sa Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirm His covenant which He swore to your ancestor, and it is today. Ito ay nagbibigay sa atin ng reminder that God gives the ability to produce wealth. So, His covenant purpose may be established. Yung purpose niya ay mangyari. Ibig sabihin, kapag binigyan tayo ng Diyos, ng ability, ng skills, ng income, ng business, ng influence, ng opportunity, o kahit ano pa yan, hindi yun para makalimutan natin siya, kundi maisip natin na may Diyos na totoong buhay na nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay. Okay? So, kaya ang question ay hindi, para kanino to? Hindi. Dapat, automatic, yung answer ay, sorry. Hindi tamang question ng steward yung para kanino to o hindi tamang sagot dun sa para kanino to ay sa akin to. Kundi ang tamang sagot ay para saan ito. Ulitin ko, pag tayo ay nagtanong, tatanong mo sarili mo katulad ng sabi ko kanina, binigyan ka, para saan to? Ang sagot ay hindi para sa akin ito, hindi to para sa sarili ko, kundi para saan ito. Itatanong mo ulit, Lord, para saan ito? Ano yon? Yung ability na meron ka, yung resources na meron ka, yung pinagkatiwala sa iyo ng Lord, ang tanong mo lagi sa Kanya, para saan ito? Para saan? Purpose niya. That's why siya yung tatanungin natin. So, parang ganito, para saan Lord yung sweldo ko? Para saan Lord yung talent ko, yung negosyo ko, yung time ko, yung influence ko? Para saan to? Because the blessing without purpose becomes waste. So masasayang lang lahat ng meron na binigay sa iyo ng Diyos. Kapag yung pera mo walang purpose, mauubos lang. Pag yung oras mo walang purpose, masasayang lang yan. Kapag yung talent mo hindi mo ginawa para sa purpose ng Diyos, masasayang lang din. So lahat ng bagay na gagawin mo nang hindi sa purpose niya ay sayang. Okay? Kaya nga sa business talk, when we talk about the purpose, hindi niyo ba naiisip kung bakit kayo nabuhay sa mundo? Hindi niyo naiisip. Ngayon papaisip ko sa inyo. Isipin niyo, bakit kayo nabuhay sa mundo? Hindi niyo pa naiisip, di ba? So isipin niyo ngayon. Sige, isipin niyo. Oo nga, bakit ba ako nabuhay sa mundong to? Kasi may purpose si Lord. Now, ang tanong, yung buhay ba na binigay niya sa'yo ay gagamitin mo sa purpose niya o masasayang lang yung buhay mo? Kaya nga sabi ko, dalawa lang yung bagay na mag-uunahan. Magawa mo yung purpose mo o mamatay ka nang hindi mo nagagawa yung purpose mo. So, sino dito yung gustong mamatay nang hindi pa nagagawa yung purpose nila? Pairam ako dyan ng martilyo. Uumpisahan ko na. Ubusin yung mga ayaw magawa yung purpose. Hindi, joke lang. Wala dyan. Buti na lang, wala guys. Pasalamat talaga. Thank you, Kuya Adi. At least tinago mo. Kanina pre-prepare ko yun dyan eh. So, because one day, sabi dun sa, binasa natin kanina sa Matthew 25, darating yung panahon, tatanungin tayo ng master natin.
Okay? Pag bumalik siya, hindi niya naman tatanungin, gaano karami yung nakuha mo? Gaano karami yung nabigay ko sa'yo? Hindi gano'n. Ang tatanungin niya, ano ang ginawa mo sa mga pinagkatiwala ko sa'yo? Oh, let's think about this thing. When we meet God, anong isasagot mo sa kanya pag tinanong niyang, ano yung ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa'yo? O ngayon pa lang sigutin mo na sa isip mo. Ha? Anong ginawa mo sa mga bagay na pinagkatiwala niya sa'yo? Point number 5. Last point. We will give an account to God. Diyan sa verse ng Matthew 25:19-30, pagdating nung master nila, sabi diyan, after a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. Yung binigyan ng 5, pinatubo ng 5, binigay niya sa master niya. Yung binigyan ng 2 bags, tinatubo ng 2, binigay niya sa master niya. Tapos, yung isa, ibinaon niya sa lupa. Hindi ko nabasahin ng buo ha, kwento ko na lang. Sabi niya, natakot ako kasi alam ko na kumukuha kayo sa bagay na hindi niyo pinaghihirapan. Okay? Yun naman pala, sabi ng master niya, alam mo naman pala. So, tatanungin ni Lord, Lord, natakot kasi akong gamitin yung buhay na binigay mo sa akin eh. Natakot kasi akong gamitin yung pera na pinahawak mo sa akin. Baka kasi maubos pag ginamit ko ng tama. Gamitin ko na lang para maging masaya ako. Ano pa? Yung buhay ko, Lord, kasi natakot akong gamitin para sa'yo kasi baka hindi ako maging masaya. Marami kasing bawal pag sumunod sa'yo. Kaya, Lord, pagpasensyahan niyo na. Alam ko naman, Lord, na nag-e-expect kayo sa akin. Yun naman pala eh. Alam mo naman pala. Much has been given, much is required. Kung sino yung mas pinagkatiwalaan ng malaki, mas pinagkakatiwalaan o mas nag-e-expect yung Lord ng mas malaki. Yun yung sabi sa Bible, kaya tama tong sinasabi natin ngayon. So, pagbalik ng master, nagkaroon ng accounting, yung servant, nag-report sila kung ano yung pinagkatiwala sa kanila ng master. So mga kapatid, darating yung araw, haharap tayong lahat sa Diyos and we will give an account. Not only for sin, hindi para kwentahin gaano karami kang nagawang kasalanan, kundi gaano ka naging katiwa-tiwala na steward. Paano mo ginamit yung oras mo, yung pera mo, yung katawan mo, yung gifts na meron ka, yung mga opportunity na binigay niya, yung relationships na meron ka na binigay sa'yo. Asawa mo, mga magulang mo, anong ginawa mo. So, may mga taong humihingi ng mas marami, pero hindi pa nila naaayos yung current na meron sila. Okay? Ang sabi ng master, dun sa pinakadulo ng verse na to, well done, good and faithful servant. Hindi niya sinabi, well done, famous servant. Well done, perfect servant. Hindi naman yun yung sinabi niya. Well done, poging servant. Kaya yung kapugian ko, hindi na yung sa'yo, sir, hindi yan nakikwenta sa langit. Ang sabi niya, good and faithful servant. So, faithfulness matters to God. This is the practical application. Okay? How do we live as faithful steward? Number 1, acknowledge God as the owner. Every morning, sabihin natin, Lord, this is belong to you. These days belong to you. My job belongs to you. Everything belongs to you. Number 2, nandiyan na pala lahat. Manage what you already have. Huwag mong hintayin na dumami bago ka maging faithful. Maging faithful ka sa kung anong meron ka. Nagkakaintindihan? Okay. Faithfulness starts now. Ano parang game show? Faithfulness starts now. Okay? So change of mind na agad ha. Kailangan maging faithful tayo. Kasi ngayon na.
Hindi sa susunod na araw, hindi pag nakagraduate na yung mga estudyante, hindi pag nagkatrabaho na yung mga nakagraduate, hindi pag lumaki na yung negosyo nyo, hindi pag nagsimula na yung business nyo, kundi ngayon. Kahit anong meron ka, ngayon, yung faithfulness, patunayan mo. Okay. Number 3, stop wasting God's resources. Kung everything belongs to God, then waste is not small. Okay? Kung everything belongs to God, kahit maliit yan, na nasasayang, hindi yan maliit. Sa Diyos yan eh. Kung ano yung meron ka, dun sa mas marami, pare-parehas yan na tiwala ng Diyos na ibinibigay sa atin. Nga lang, mas napagkakatiwalaan yung iba. So, stewardship means, Lord, ayokong sayangin yung mga bagay na ipinagkatiwala mo sa akin. Pwede mo bang sabihin yun? 1, 2, 3, go. Lord, ayokong sayangin yung mga bagay na ipinagkatiwala mo sa akin. Number 4, use your resources to serve God and people. Hindi tayo blines para magyabang, binibless tayo para maging channel of blessing. So kapag may extra tayo, bless someone. Pag may talent tayo, serve someone. Pag may time tayo, help someone. Pag may wisdom tayo, teach and guide others. Kaya yung mga marurunong magturo dyan, lalo yung mga teacher, you teach other people the principle of the Bible, the principle of the kingdom of God. So, because a steward does not block the blessing, a steward allows the blessing to flow. So this is the warning. One of my favorite quote. Warning. Whatever you mismanage, you lose. Whatever you mismanage, you can lose. Lahat ng hindi mo kayang i-manage, mawawala. Halimbawa, yung pera na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, hindi mo ma-manage ng tama, mawawala. Di ba nawala nga? No. Ibig sabihin lang yan, hindi tayo napagkatiwalaan. Ano pa? Yung anak mo, pag na-mismanage mo yung pagpapalaki sa kanila, mawawala sila sa buhay mo. Hindi mamamatay, kundi iisipin nila, ayoko na sa bahay na to. Yung asawa mo, pag na-mismanage mo, iiwan ka. Pero na lang dun sa mga talagang nakakaintindi sa salita ng Diyos, kahit na nami-mismanage mo, di ba, Pastor? Nami-mismanage natin yung mga asawa natin eh. Pero hindi tayo iniwan. Kiss mo nga. Joke lang, joke lang. Di ba? Pero ang totoo, pag na-mismanage natin lahat ng bagay, isipin mo, ma-mismanage mo yung katawan mo, mawawala. That's why you need to be healthy. Don't waste your body. Don't waste because this is a temple of the Spirit. Okay, so, kaya ang prayer natin today is, Lord, teach me to manage what you entrusted me. Hindi, Lord, bless me. Hindi lang yun. Hindi lang, Lord, give me more. Kundi, Lord, make me responsible. Lord, make me faithful with what I already have. So the conclusion is, everything belongs to God. We are not owners. We are stewards. Ang pera mo, pinagkatiwala lang yan sa iyo ng Diyos. Yung oras mo, yung katawan mo, lahat ng meron ka, pati buhay mo, pinagkatiwala niya. At darating yung araw, haharap tayo sa Diyos ulit. Ang gusto nating marinig ay, well done, good and faithful servant. Hindi lang dahil perfecto tayo. Wala namang ganun. Hindi naman sinabi dyan, naging perfect yung mga servant, yung mga pinagkatiwalaan ng master. Nung sinabihan silang, good and faithful servant. Dahil faithful talaga sila at napagkakatiwalaan. Okay? Kaya, remember this message of this series. God blesses faithfulness, not perfection. So today, let's repent from ownership mentality. Sobrang sarap sana pag-aralan ng ownership mindset. Kung bakit
delikado yan sa kaharian ng Diyos. Pero syempre, wala akong time na mahaba dito. Tinitingnan ko nga yung oras eh. Time na ako eh. Repent from wasting, repent from mismanagement, repent from irresponsibility. Ano ibig sabihin ng repent? Pagsisisi ba yun? Hindi. Pagbabago ng isipan. Baguhin nyo na yung isip nyo sa pagiging magkakaroon ng ownership mentality into a stewardship mentality. Wasting to being a faithful one. Okay? So, let's say this. 1, 2, 3, go. Go. Lord, everything I have belongs to you. Teach me to be faithful. Meron akong mahabang declaration dito. Pag ganun yung basa, pababa, tapos sa kabila ulit. Okay? 1, 2, 3, go. Everything belongs to God. My life belongs to God. My time belongs to God. My body belongs to God. My family belongs to God. My work belongs to God. My money belongs to God. My gifts belongs to God. Everything belongs to God. My ministry belongs to God. I am not an owner. I am a steward. I will be faithful in little. I will be responsible with what God entrusted me. And by the grace of God, I will hear, well done, good and faithful servant. In Jesus' name, amen.